Magandang hapon mga kababayan, mga kaibigan at mga kapwa Filipino. Ito guys, napag-isip-isipan ko kasi na gusto ko rin magbigay ng opinion or maybe suggestion sa ating mga napapanood, nababalitaan parte sa ating bansa. Dahil mahal natin ang ating bansa guys. Kaya dapat lang na tayo ay magbigay ng reaksyon kung makakaya lang natin na magbigay ng reaksyon or suggestion dahil nga sa pangyayari. Of course, as a Filipino citizen, still nag-care tayo ng bansa natin, nag-care tayo sa kapwa natin at ano man ang nangyayari sa bansa natin guys. At to guys, gusto ko lang kasi ito na parang nakakalungkot baga. Naisipin natin na ang bansa natin ay nagaplano na ibalik ang death penalty. Parang nalungkot ako dahil parang hindi bagay na magkaroon ng death penalty ang Pilipinas. Lalo na't ang ating bansa ay leading sa Kristyanismo. Sana huwag natin yan pabayaan na magkaroon tayo ng death penalty. Dahil guys, dahil kababayan, ang bansa pag nagkaroon ng death penalty, minsan may pagkakamali, minsan or yung tao na hindi naman na deserve niya yung kasalanan na nagawa niya. Minsan kasi pag ang tao ay siya deserve. So at tapos ang hatol doon ay death penalty kasi allowed ang death penalty sa ating bansa. Para sa akin guys, o mga kababayan, parang hindi maganda na ang ating ipatupad ay death penalty. At madali lang kasi tayo mag-judge. Pag alam natin na qualified ang death penalty sa bansa natin. Sa totoo lang, ang pag-judge minsan mali rin. May pagkakamali rin dahil hindi tayo perfectong tao, human being tayo. Paano na lang kaya kung mangyari na halimbawa yung tao o tinaniman, iyon ang hatol sa atin. Kasi sa ngayon sa atin, manitok na, maniran, 'di ba? Lumilipad na ang pera. Pag may pera ka, madali lang patumbahin ang tao. 'Di ba? So, okay ayun. Kahit nasa kulungan ka, pwede ka patumbahin kasi may pera. 'Di ba? Lalo na yung may mga pera na ang pera nila hindi naman galing sa malinis na pinaghirapan. Ang pera nila ay nanggaling din kasi sa marumi, kaya ginagamit din nila sa maruming paraan. So, yun ang aking concern ngayon sa bansa natin kasi ang dami na ngayong krimen sa ating bansa. Hindi na makaya ng gobyerno natin. Pero hindi rin natin masugpo ang mga krimen na yan nang dahil lang sa death penalty na judgment. Ayan guys, so I think para sa akin, ang death penalty is not a good solution or hindi good idea na gagamitin para ang mga tao ay maging matino. Mostly criminal, ganun. So, it's better na hindi muna natin ilagay sa ating iniisip or ating tinatarget ngayon na magkaroon ng death penalty ang bansang Pilipinas. Kasi nandyan pa rin ang ating pagka-human being, pagka-Kristiyano, may awa pa rin tayo. Ang puso natin malambot eh. Minsan, nakapag-judge tayo. How about kung nahatulan siya na death penalty na siya
ay hindi na natin mababawi yun guys. At wala tayong karapatan ng ating hatol ay death penalty. Walang may karapatan na mag-judge na papatayin ang isang tao kung nagkasala sa mundo. Maraming paraan na ang ating judgment ay makakatulong o bigay isipan sa mga tao na mga kriminal. Mas agree ako na kagaya sa mga mabibigat na kaso, ilagay na lang sa lifetime imprisonment. Kasi at huwag na bigyan ng special treatment lalo na kung may pira. Ilagay na lang sa normal na kulungan kasama ng iba na yan, pero life imprisonment. Kagaya dito kay Franz Ruiz at saka yung sa asawa niya, dahil para sa akin nga hindi naman maganda, hindi talaga makatao ang ginawa nila kay LV. Kaya yun ang sinasabi ni Attorney Persila na sila, isang halimaw. Halimaw na talaga ang pag-uugali ng gano'n na wala kang puso sa kapwa mo, nabulagin mo. Hindi na nga talaga yun pwedeng bigyan ng mga tsansa or agree ako sa kanilang galit. Galit din ako sa ginagawa nila na yun. But para sa akin, is not a good solution na kung sakali man ang judgment ng lahat ay maging mapunta sa death penalty. Mas agree ako doon na gawin na lang na lifetime imprisonment. Walang pamilya na makakabisita sa kanila. Let's say bigyan ng 3 years na talagang no communication sa pamilya. Walang ini-access para hindi na makapag-impluensya pa doon sa kanilang pamilya. Kasi kahit andyan sila sa kulungan, tumatakbo pa rin yan sa labas kung may influensya sila. At sana naman yung ating mga guard na yan ay hindi naman sana bibili ng pera para lang makapasok yung mga gadgets para magkaroon ng connection sa labas. So dapat naman ay maging firm din yung ating mga guards, yung ating mga security diyan sa kulungan. Mas maganda na ilagay na lang sila doon sa Muntinlupa at separate sila. Hindi na sila magkikita. Let's say 3 years hindi sila magkikita. But still, ang judgment doon is life imprisonment. No bail, pwede na yan. Kaysa yung ilagay natin sa death penalty. Wala tayong karapatan, mga kababayan, na mag-judge tayo na death penalty ang ibigay natin sa mga taong ganon. Hindi natin mapatino ang mga tao ng dahil lang sa death penalty. Kailangan ay mapatino natin sila or mabawasan man ang kanilang mga krimen, kalukuhan, kung mayroon pang ibang tao na gustong gumawa ng mga kadumal-dumal na mga krimen, ay gano'n na lang ang gagawin natin. Let's be human. Walang talagang may karapatan kumuha, kundi ang isa lang dyan na mag-judge sa buhay natin ay ang Panginoon. Ilagay na lang natin sa puso natin. Palagi natin iniisip dyan, bahala ang Panginoon. But yes, bahala ang Panginoon. Kaya ipagdasal na lang natin. But of course, dahil sa mayroon tayong gobyerno, mayroon tayong sinusunod na proseso, ganon, para kung ano ang ibigay na penalty sa kanila, life imprisonment ang pinakamaganda. Kasi nakakalungkot naman na ang bansa natin, kaunting kimbot, death penalty.
Na eksperyensyahan ko guys dito sa ibang bansa o dyan man sa atin na malapit. Alam ninyo, hindi sila nagabigay ng death penalty. Hindi sila masyadong believe about Christianity sa pagka-religyoso nila or whatever. Pero pagdating sa puso nila, napakalambot. Wala silang judgment na para patayin ang kapwa. Pwede lang, ipreso, ganon. So, sana ganon na lang ang maging mindset ng ating gobyerno. Kasi alam niyo guys, sa noong panahon, that was around 20 years, ibinalik ang death penalty sa Pilipinas. Alam niyo yon. Hindi lang ako sigurado kung sino ang presidente doon. Correct me if I am wrong na ang presidente natin noon ay si Joseph Estrada na ibinalik niya ang death penalty. Nasaksihan ko guys yung araw na yon na mayroong dapat i-execute na 3 criminals. At nandoon kasi ako sa Bilibid, nandoon sa Muntinlupa kasi may binisitahan ako doon. Ngayon, araw na yon, yun pala ang pagbitay or pagbitay doon sa isang kriminal na yon. Kaya natatandaan ko kung ano ang kanyang kaso kasi iyon ay isang angkol, isang lalaki, binata siya. Nagkaroon siya ng pagsilos sa kanyang pamangkin na 8 years old, batang babae. Ngayon, yung batang babae, ang nanay niya ay OFW at siya ay nakatira sa lola. So, itong angkol ay nagasilos kasi siyempre bata yon at lola, ang most of the time, mayroon silang closeness maganda. Nagsilos siya. Ang ginawa niya, dinala niya doon sa taniman ng mga tubo. At doon niya pinukpok at nirape niya. Kaya ang kanyang hatol noon ay bitay. So, ang alas 2 ng hapon nandoon ako sa loob ng Bilibid. Ang kanyang pagbitay ay alas 3. Nakikita ko yung araw na nakikisama. May araw, mainit, pero yung ng araw parang mayroong yellow and white. Alam niyo yun na pwede mong tingnan directly yung araw na malungkot. Parang ang buong bansa ay nalungkot noon. Siyempre, mayroong 3 na bibitayin sa oras na yan. At yung isa na yan ay alas 3 ng hapon ang pagbitay sa kanya. Doon sa oras na yan. So, doon ko yun naramdaman at biglang yung pakiramdam ko ay sabi ko alas 2 na, alas 3 pala ang bitay doon. Ngayon, ang ginawa ko, let's go home, sabi ko sa aking mga kasamahan. Kasi may binisitahan kami noon na matanda na nakakulong doon, pero nasa farm siya nakatira, nagtatanim siya, pero matanda na siya, binisitahan ko kasi magulang ng isang kaibigan ko doon. Kaya ayun, nasaksihan ko ang I'm sure nalulungkot ang ating Panginoon doon guys. Nalulungkot sa pangyayari na yon. Kasi siya lang talaga ang dapat mag-judge. Pero ginawa nating mga human being. Nalungkot ako doon. Parang tumitingin ako sa araw na pumapatak ang luha ko kasi sabi ko, ganito bala ang judgment ng human being sa ating kapwa human being. Yes, ang kanyang ginawang kasalanan ay napakabigat. Imagine, batang babae, napaka-cute pa. Ganun ang ginawa ng tiyuhin dahil lang sa jealousy. So sana guys, sana tayong mga Pilipino ay maging open mind na wag natin payagan at sana mayroon pang iba na
paliwanag sa ating gobyerno na hindi naman maging ganun ang judgment na magkaroon tayo ng penalty. Kasi ang nangingibabaw na sa atin dyan is always bitay, death penalty. Hindi naman maganda. Ang ating bansa, napakaganda. A lot, mostly educated people, influential people, ambisyosa, masipag, mabait. Kaya lang, siyempre sa ngayon, sa kahirapan ng buhay, at marami na rin tayong mga population nga halos sobra-sobra na sa bansa natin at kinukulang na rin sa mga trabaho, income, at kaya mayroon ng marami ng nangyayari kahit sa ating mga official, ating government, marami nang nangyayari kasi hindi enough ang kanilang income. Ay sana naman guys, ma-open mind ang ating government na hindi siya pumayag or hindi nila aproban na magkaroon tayo ng death penalty sa Pilipinas. Okay guys, iyon lang ang aking masasabi at hinihingi ko yan sa ating bansang Pilipinas na hindi tayo magkaroon ng death penalty. I-impose na lang natin na ang ibibigay nating penalty sa ating mga may kasalanan is yung lifetime imprisonment. Okay guys, so I hope nga tama ba na tayo ay isang human ay mag-judge ng ganun. Okay guys, bago ako mag-end ay request ko muna sa inyo guys kung sino man sa inyo ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel na si Babaeng Aguila ay sana suportahan ninyo guys kasi kailangan naman magsalita tayo dito. Kailangan natin yan. We have to speak at huwag lang tayo gagamitin natin yung maayos lang. Okay? So maraming salamat sa inyo at mabuhay ang ating bansang Pilipinas. Ingat kayo guys. God bless Philippines. See you.